Marami na tayong callers. Gloria from Pasay. San Pedro from Pasay. Oh, line 4, Gloria. Hello. Hello? Hello, Gloria. Nandiyan ka? Hello, good evening. Yes. Anong tanong mo? I'm Mrs. Georgia San Pedro from Pasay. Medyo mahina yung line. Ang findings po kasi, heart, dun sa lungs, clear po. Pero dun sa heart is enlarged left ventricular prominence. Tapos yung impression po, mild left ventricular cardiomegaly. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ano, Lisa? By Narinig mo X-ray ba? daw, medyo may cardiomegaly at left ventricular enlargement. Oo. Yes, ma'am. Is X-ray po ba or ECG yun? Chest x-ray Chest po ito. x-ray. Ilang taon ka na, Gloria? Georgia po. Georgia. Georgia. Ilang taon ka 42 na? years old po, sir. Doc. Ilang taon na siya? 43. 43. 43. Meron ka bang sakit sa puso, alta presyon? Dati po, umiinom ako ng mga anti-hypertension. Pero ngayon, hindi na po uli ako nakapagpa-check up. Oo. Okay, nakuha ko na yung tanong. Bali si Georgia, 42 years old na babae, meron siyang alta presyon. At ngayon, nakita sa x-ray or sa ECG na medyo lumalaki or kumakapal yung puso. Ngayon kasi ito nga, yung alta presyon, pag hindi natin gagamutin na maaga, ang problema, kumakapal yung heart kasi lumalakas yung pagbomba. Ngayon, ang magagawa natin dito, Georgia, para hindi lumaki yung puso, tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot. Ngayon naman, sa tingin ko kasi hindi ka naman dapat matakot na medyo nag-enlarge yung heart konti. Kasi kung konti lang, mild enlargement lang katulad ng sinabi mo, hindi naman to delikado at makukuha pa natin sa gamutan. So, dapat po magpa-check up po. Yes, kailangan magpa-check up, kailangan makontrol ang iyong blood pressure at pinakamaganda pa, makagawa tayo ng 2D echocardiogram, ultrasound ng puso para makita kung gaano kalaki yung puso. Ang palagay ko, pag nagpa-echocardiogram ka ay hindi ganun kalaki at hindi magiging seryoso ang iyong problema. Yun ang hula ko. So, huwag kang matakot. Pumunta ka sa doctor. I'm sure good news ang makukuha mo. Okay? Yun ang hula ko. Thank you po, Doc. Sige, kwento mo sa amin kung ano nangyari. Okay? Thank you po. Okay. Sa ating text naman, mula nang mamatay ang father ko, last May, nanghina na ang mother ko at lately, nagmanas ang paa niya. Mula paa hanggang waist, but now, paa na lang. 79 years old na po ang mother ko. Pakiulit nga, Lisa. So, namatay yung father niya last May, nanghina yung mother niya. Napansin niya, nagkakaroon ng manas from paa hanggang waist na daw. Oo. So, ano daw maipapayo natin? Anong pangalan niya? Hindi na niya Oo. sinabi yung Bali, name niya eh. ang problema dito, syempre, medyo na-depressed, nalungkot, namatay yung asawa. At itong sintomas na nagmamanas dito sa paa, kung nagmamanas lang sa paa lang, sa may ankle, medyo baka hindi pa delikado. Pero sa kwento mo, nagmanas hanggang baywang, kailangan magpa-check up agad. Hindi na po pwede patagalin to. Kailangan magpa-check up agad sa doktor. Merong mga posibilidad. Isa, pwedeng may diferensya sa puso, nanghihina. Pangalawa, baka may diferensya sa kidney, kaya nagmamanas. At pangatlo, pwedeng may diferensya sa atay. Sa tingin ko, baka may diferensya sa puso 79-year-old. So, kailangan magpa-check up at meron ng gamutan. Ang advice ko lang ngayon, kung di pa kayo magpapa-check up, siguro bawasan yung pag-inom ng tubig. Huwag masyado marami. Siguro 4 or 5 glasses a day lang. Huwag masyado maraming tubig. Kasi ang manas, tubig yan Kung may manas up to the knees, siguro mga 4 or 5 liters ang sobra ng tubig ng katawan. Kailangan magpa-check up agad. Huwag nang patagalin. Okay? Nawala na isang caller natin na-cut. So ito, normal lang ba sa isang 30 years old ang sumakit ang tuhod at kamay kapag kumakain ng mataba like sugpo, nuts, beans at iba pa? So 30 years old lang siya. Well, yeah, parang nababasa namin sa textbook yan, Uric lalo na acid. uric acid. Uric acid. Yung mga symptoms of gout, gouty arthritis, yung mga sintomas na yan, pwede ngang yun ang dahilan, no? So, I would advise na talagang i-control mo yung kinakain mo. Kasi yan, swerte ka nga at alam mo kung ano yung mga nagkakos ng sintomas. So, iwasan mo yun. That's the important thing there. And, Yes, ang possible na sakit to ay gout, no? Ang gout na mamana rin to. Pero ang sabi nila, ang mga may gout, mas matatalino daw. Mahutak daw sila. Pero simple lang yan Papacheck mo lang ang iyong uric acid. Okay? I-check ang uric acid plus yung creatinine. Pag nakita mataas yung uric acid, ibig sabihin,
at sumasakit ang tuhod mo, ibig sabihin, meron kang gout. So, iiwas tayo sa mga pagkain, mga nuts, mga beans, mga tofu, mga soya, and others. So, bali, ang pag-check ng uric acid at creatinine through a blood test. So, pupunta po kayo sa laboratory, sabihin nyo po, magpapatest ako ng uric acid at creatinine. Blood test po yun. Pag nakita normal yung uric acid at creatinine at sumasakit pa to, baka arthritis to. Okay? So, that's the other possibility. Yes. So, from Mercy naman, nakita po sa ultrasound, may stone daw siya sa left and right kidney. Ano daw ang gagawin niya ni Mercy? Oo. So, may stone sa kidneys. Left Oo. and right. So, katulad ng sinabi natin kanina, yung isang pasyente natin dyan, mataas ang uric acid. Isang pwede magbara sa kidneys ay yung mataas ang uric acid. Kaya dapat ginagamot to. Kung mataas ang uric acid mo, pwede magbuo sa kidney at pag pinatagal mo to, pwede lumaki ng lumaki at magkaroon ng kidney failure. Yes. Okay? Dapat magpa-check sa isang Agapan urologist, katulad ni Dr. Gatchalian kanina. Yes. Sa magaling na urologist, magpapacheck tayo para titingnan, kukunin natin sa gamutan. Pag di makuha sa gamutan, merong mga operation din to. Pero unang-una, dapat uminom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses a day para hindi na mag-form nitong mga stones. Plus sa klase ng tubig, Lisa, dapat distilled. Kailangan distilled water. Wag na yung mineral water. Kasi kung mineral water, magbubuo din yon. So, pili tayo ng mga distilled, yung nakalagay distilled. Lalo na sa bottled probinsya. water. Di ba, Lisa, sa probinsya? Oo, yung mga poso, maraming minerals yon. So, bili na lang tayo ng distilled water. Medyo may kamahalan lang. So, kailangan magpa-check sa urologist. Depende sa laki ng bato. Kung hindi naman ganun kalaki, okay pa. Pero kung medyo malaki na, kailangan talaga suriin para maayos na ng maaga. May caller tayo. Last Yes. caller natin. Si Rosalind. Rosalinda Carsola from Quezon City. Line 4. Hi, Rosalinda. Hi, good evening po. Good Good evening din. Tatanong ko lang po kung ano po yung normal na blood pressure na. I'm 54 years old. Kasi minsan ho nahihilo ako eh. You're 64 years old. 54. 54. Ang problema, mataas ang blood pressure mo. Hindi ko pa nga, dati ho 130 over 90. Pero ngayon, nahihilo ka. Oo ho. Ano pa nararamdaman mo? Hilo lang? O nagsusuka? Hindi ho nagsusuka. Nahihilo lang ho. Meron ka bang problema sa mata o sa tenga? Pag nagbabasa, nahihilo, sa tenga, may umuugong. Po? May problema ba sa mata? Or Hindi, sa wala tenga? naman po. Ang pinakamaganda, i-check natin yung blood pressure, di ba? Kung mataas ang blood pressure, pwede ito ang dahilan ng pagkahilo. Opo. Pwede Okay? po ba isa pa? Yes, Kasi yes. po yung mga apo ko, bakit gano'n may bigla na lang silang hinihiko. May Ilang taon yung mga isang apo mo? 2 taon, isang 6, tsaka isang taon. Pag sinasabi mong hinihika, yung ba nahirapan siyang huminga na parang meron ka narinig na pumipito, parang Oo. ganun ba? Kasi pwedeng ano yan eh, it's a sign Tapos of... yung siya nila umaalon. Oo, baka ano yan, it's an allergy na may hika ba sa pamilya nyo? Wala naman po. Meron Wala kami naman. yung kasi namatay asawa ko sa ano siya, nag-blush siya eh. Oh, baka mukhang sa environment niyo yan eh. Malapit Ayan, ba oh. kayo sa kali? Ay, halimbawa, pinauusukan ko. Nilalagyan ko ng nebulizer. Oo, yun nga. Hindi Pero, mo masama yun, palagi. oo, pero importante malaman natin kung ano yung dahilan. No? Hindi lahat na yan na paghirap ng paghinga ay asthma. So, pwedeng it's an allergic reaction din. Well, asthma is an allergic reaction. Pero, yun na nga, baka yung environment mo maalikabok or meron ba kayong mga alagang hayop, mga pusa or aso sa bahay. So, maaring ito yung mga sanhi kung bakit ganun na parating bumabalik yung paghinga. Kukutin ko lang po yung para sa akin. Kasi minsan Makati ho yung yung vagina. Ano yan? Sorry? Yung ari ho Makati. Minsan nangangati ho siya. Sa iyo naman yan? Oo. Baka ano yan, it's an infection naman. Oo, Ay, patay na ho yung asawa ko eh. Oo. Kailangan magpa-check sa OB. check up yan. Sa OB naman yan. Baka may infection eh. Kailangan magpa-check. Okay? Thank you very much, thank you. Rosalinda. Ubus Okay. na yung oras natin, Lisa. Close. So, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumawag at nagtatanong. Yung pong mga hindi namin nasagot, kinikip lang po namin sa cellphone yung inyong mga questions para for next Friday ulit, pipilitin namin masagot para sa inyo. So, thank you very much po at magkita-kita tayo ulit next week.